Ito ang ating mundo, the planet Earth. At ito ang ating tahanan. Ayon sa ibang teorya, ang edad ng ating mundo ay umaabot na sa 4.5 billion years. But according to genealogy of the Bible, ang edad ng ating mundo ay umaabot pa lamang sa 6,000 years. Regardless kung anong teorya ang iyong pinaniniwalaan, isa lang ang sigurado dito, ang mundong ito ay isang paraiso. According to the book of Genesis in the Bible, on the creation of the world, ang mundo ay ginawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon at pinagkatiwala niya sa tao. Lumipas ang mahabang panahon, tila bigo ang sangkatauhan na pamahalaan ang lupa. Para na itong isang bulaklak na unti-unting nauubusan ng tubig at nalalanta. Sobra nating inabuso ang ating kapaligiran na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil dito, ang mundo nating ginagalawan ngayon ay humaharap na sa problema ng global warming at climate change. Maliban sa maraming dahilan ng pagkakaroon ng global warming, isa sa mga major contributor dito ay ang pagtatapon ng basura. Dahil sa malawakang paggamit ng mga packaging ng mga produkto at kakulangan sa pagre-recycle ng mga basurang ating itinatapon, ito ay napupunta sa mga landfill. Ang mga basura dito sa landfill ay nagre-release ng mga toxic gases na nakakapekto sa ating kapaligiran, dahilan para mag-contribute sa global warming. Maliban sa contribution ng basura sa global warming, isa rin sa mga apektado nito ay ang ating kapaligiran, lalong-lalo na ang ating karagatan. Maliban sa mga basurang na itatapon sa tamang lalagyan, gaya ng mga dump site or landfill, mas maraming basura ang napupunta sa karagatan na hindi nare-recycle, lalong-lalo na itong mga plastic. Tinatayang umaabot ng 8 milyong toneladang plastic ang pumapasok sa ating karagatan bawat taon. May 5.25 trilyong piraso ng basurang plastic na tinatayang nasa ating karagatan. 269,000 tonelada ang lumulutang at umabot sa 4 billion microplastics ang nasa ilalim ng dagat sa bawat square kilometer. Ang microplastics ay mga basurang napulbos na dahil sa katagalan na sa ilalim ng dagat na hindi natutunaw, na madalas na napagkakamalan ng mga isda at ibon na pagkain, dahilan para sila malason at mamatay. 70% ng bahagi ng mundo ay binubuo ng dagat o tubig. Ang pamumuhay ng billion of people sa buong universe ay dumidepende sa dagat. Maaaring hindi mo alam, pero ang ating ikinabubuhay ay unti-unti nating pinapatay dahil sa pagtatapon natin ng basura kung saan-saan, lalo na sa ating karagatan. For the next 10 years, lulubo ng 40% ang production ng plastic sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral, by the year 2050, mas dadami pa ang mga plastic sa dagat kaysa sa mga isdang nakatira dito kung hindi tayo kikilos ngayon. Opo, ako, ikaw at tayong lahat ay guilty sa ganitong gawain. Tayong lahat ay naging kaparte sa problema. Kung mapapanood mo itong video, simula ngayon, maging bahagi na tayo sa solusyon. Pero ang tanong, paano? Madalas nating makikita ng mga basura ay tinatawag na single-use plastic. Marami itong mga ganito na makikita natin sa dagat. Minsan kasi napagkakamalan ng mga isda sa itong pagkain, kinakain nila at dahilan para sila matrap o mamatay, malason. Simula ngayon, mag-segregate na tayo ng mga plastic. At kapag nakaipon tayo ng maraming plastic, pwede na nating i-donate sa barangay. Dahil dito sa atin, mayroon na tayong tinatawag na Plastic Recycling Facility. Ang kauna-unahang plastic recycling facility sa Eastern Visayas. Mula dito sa Barangay Silanga, nagbiyahe ako papunta ng Barangay San Vicente para mamit ko ang chief ng Solid Waste Management ng Samar na si Ma'am Hani Abas. Guys, nandito ako ngayon sa Barangay San Vicente, nasakop ng Catbalogan City, na kung saan makikita dito yung tinatawag nilang Provincial Plastic Recycling Facility or PPRF. So I am Hani R. Abbas, the one who supervises the plastic recycling facility, and also I am the chief of solid waste management, headed by Forester Wilfredo Lacambra on the Provincial Environment and Natural Resources Management Office. Ang pasilidad na ito ay pinunduhan ng probinsya ng Samar. Pero ang mga equipment dito ay donated ng Environmental Management Bureau.
Out of 6 equipments na idinunit dito sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas, ang Samar ang pinakaunang nag-operate sa pagkangayon. At isa sa mga layunin nito, hindi man maubos na ating basura sa kapaligiran, at least mabawasan man lang dahil sa fasilidad na ito. Kung hindi nyo alam, ang Pilipinas ay napapabilang sa top 10 contributors ng plastic pollution sa karagatan. Kung hindi ako nagkakamali, umaabot sa 61 million metric tons ang napoproduce nating basura kada araw. At 24% dito ay plastic. Ang malala dito, mas marami tayong napoproduce na plastics kaysa sa mga nare-recycle dahil kulang tayo sa mga fasilidad. Kaya ang mga ganitong fasilidad na meron tayo ngayon ay dapat nating suportahan. Sabi ko nga, hindi man mauubos natin ang basura, at least mabawasan man lang. Sa ganitong paraan, nakakatulong na tayo sa ating kalikasan. Ang proyektong ito ay kayang mag-produce ng mga plastic na upuan na galing sa basura. Kinokolekta nila ang mga segregated na mga plastic na basura galing sa local community at dinadala nila dito sa facility para i-process at gawing upuan. For every 25 kilos of waste plastics is equivalent to 1 monoblock plastic chair. 8 personal ang nag-ooperate ng fasilidad na ito. 1 maintenance at 8 operators. Ako pala Michael Babon, kataga San Sebastian. Wali kami facility, nagkukul kamihan mga plastic, nagkukolekta kami nga mo ginihimo adi nga amon lingkuran o sa gihapon akong operator. Yes sir, kung makikita nimo, ginkakatina ni Annalisa, amo po ini an maupay gud nga plastic nga kailangan ng facility. So di ba familiar ka mo, nakikita gud ni diha establishment nga merkado. Ang mga packaging ito talaga na mo. Oo, like mga sandubag siya pero may gud ada ha kuan merkado ang ini naman nagikakatina ni John is ang champion nga sa Shay. So diri gud hiya pwede kay tungod na dahiya foil. Ingat ano? Ingat. So anong diri natutunan ang ingat niya no? Diri. Ngan diri lot marig-on na natong lingkuran. Nag-start po ini hiya, gin-donate ini nga EMB year 2021 and then nag-start po an amon operation May 2023. So, kapag kaya na, nakahimo kami 188 acres nga gin-turn over na namon ha different LGUs. May mga struggles man good, diri man good perfect good an amon an facility. Ang struggle namon is ang pagkolekta gudhan basura. Ang akon mga operator, hira pa ang nag-ooperate, hira liwat ang nangunguha. For the information everyone, nangunguha po ini ang mga operator sa mga establishment hakat Balogan. Amo ba din ang project ang isura han plastic nga natapos na. Pero ginahatag man namon ini ha mga LGUs kung hino ato nagdo-donate. So depende na ha LGU or ha barangay kung ira pipinturahan ini. Pero much better nga may pintura. Anak ko pa kaya naman paano hira makaka-receive mga sugad din ng mga project o mga produkto? Magdo-donate hirahan ira plastic po. Mula nila effort ano? Effort. Magduduhulan nila basta ano sa nga lingkuran is good for 25 kilos. Nga plastic. So, after that, tagila kami 1 month nga pag-process kay tungod nagka-line up manggo dito ang mga LGUs. So, matawag na lang kami for pick up. So amo lito yung sistema, kailangan na siguro leadership ang barangay no mag-encourage nga mag-segregate ang basura no para makadamo. Ngayon sir, waray po ini bayad hiya. Libre. Igahatag lang namon tagila kami yung mga plastic ibabalik namon lingkuran na. So waray ini hiya. Ginwaray ko mababayaran ha probinsya ha Samar. Igdedemo namon kamo kung paano mo ang first na process han monoblock chair. Nagsisimula ang pagproseso sa pagpili ng mga malilinis na mga plastics. Sa kanila ito pinapasok sa shredder para mamulino. Ang mga namumulinong plastic ay dumadaan din sa washing machine para mahugasan yung mga marurumi. Pagkatapos itong mahugasan, napupunta naman ito sa pinaka-dryer. Ang mga tuyo at mga namulinong plastic na ay napupunta naman ito sa pinakadulo na kung saan doon na nila nilalagay sa mga sako. Ready to melt na yan. May talagang
process. Pagkatapos itong ipasok sa mga sako, ito ay ready na para sa extruder na kung saan dito na tinutunaw ang mga plastic sa loob ng 185 degrees Celsius na init. Ang mainit pa na tinunaw ng mga plastic ay nilalagay nila sa mga molder. Ang bawat bahagi ng upuan ay mayroong kanya-kanyang molder. Pagkatapos mapuno ang hulmaan, pinipress naman nila ito para maging matibay ang plastic. Umaabot sa 3 minutes ang pagpipress bago nila ito tanggalin at saka palalamigin sa may tubig. So from here, 3 minutes bago ipagput. May usok na napuproduce ang mga machine pero pasado naman dito sa smoke test. At nagpakamas din mga workers nila dito para maging safety sila. Kung iisipin mo, ang isang basura na dapat nasa dagat o nasa kapaligiran natin na nakakasira ng ating kalikasan, ngayon ay isa ng mahalagang produkto na mapapakinabangan ng ating community. Ito ay idinodonate nila sa mga eskwelahan ng bawat barangay. Sa lahat ng mga nagbibigay ng mga basura ay binabalik nila sa community. I am encouraging everyone nga buligi kami han iyo han mga basura na mga sandobags or mga parcels an mga dagko nga cellophane para makahimo kami han lingkuran han mga establishments liwat nga hopefully mag-cooperar pa more cooperation pa and already segregated na kay para manliwat inihan mga kabataan. The impact of this project is to lessen the basura diri manggod siguro sinisiring na nga magkukuha gud nga tanan nga basura pero at least maiban-ibanan hiya tungodhan plastic bangin na mapausa ka mo nga plastic bottle ma'am kay no diri pwede is ang plastic bottle is na napapalit dito hiya ha junk shop nagiging income hiya ha barangay so while ang plastic diri man hiya gamit so kami igkadila ito niyo ha amon magiging ma-recycle ito into monoblock chairs. Sana pagkatapos ng mga panood ng video ito ay matuto na tayong mag-segregate ng ating mga basura at matuto tayong pahalagan ng ating kapaligiran dahil ito ang ating ikinabubuhay.